Hey, Iyo. Tumatak talaga sa akin yung ano niya, yung pagpapahalaga niya sa pera ng taong bayan. Okay. Ah, ah, halimbawa, pag foreign trip, sinasabi niya, titingnan niya yung listahan ng mga sasama. Kailangan Hmm. i-justify mo bawat pangalan na nandun Hmm. sa listahan. Bakit ka nandun? No? Bakit ka sasama? Kasi kung Hmm. yung gagawin mo ay pwede namang I gawin like ng that. iba na Oo. nandoon na rin, Oo. wag ka nang sumama. Oo. Kaya sa speechwriters group kasi walo kaming speechwriters. Oo. Hindi kami sumasama lahat. Ginawa naming Oo. rotation. Oo. Kung sumama ka na sa previous na foreign trip, iba naman yung sasama next time. Hmm. Okay. Tapos, 'di ba, pag foreign trip, excited ka kasi wow, travel, 'di ba? Oo Tapos naman. pasyal-pasyal. Tapos mga ano kami nun, yun yung edad na ang sarap mamasyal eh. Yun yung age na marami kang hashtag travel goals, di ba? Oo. Saan ka pumunta for Um, your travel, yun. yung foreign trips? Ang nakakatawa eh yung dahil sa rotation na yun, di ba pag pumunta ka na sa last trip, hindi ka na Oo. nasama sa next trip. So may Hmm. rotation. Oo. For some reason, nung rotation, lagi ako natatapat sa Myanmar. Oh, wow. Ah, so Hindi ako, ilang beses ka pumunta? dalawang Dalawa? beses ako na Wow. pumunta. Swerte ah. So, yung iba pupunta sa Japan, yung iba pupunta sa Paris, Oo. pupunta sa Myanmar. Tapos, nakapunta rin ako sa Beijing, sa Indonesia. Tapos, Okay. yung, di ba, nandoon ka na nasa Indonesia. Ang ganda ng Oo. beach. Mm. Pero hindi kami pwedeng mamasyal kasi anytime pwede kaming ipatawag ni Pinoy. Oo naman. So, nakatingin kami sa beach. Ang ganda-ganda ng beach. Hindi namin pwedeng hubarin yung Amerikana namin kasi pag tapos na yung discussion ni Pinoy, kung tapos na yung meeting ni Pinoy, tatawagin na kami para pag-usapan Ah, yung interventions niya. oo. So, naiintindihan namin palagi na pag tumingin ka sa kanan, yung mga kasama mong diplomat, busy. Mm. Tumingin ka sa kaliwa, yung kasama mong mga ambassadors, busy pa. Nakakahiya. Yes. Napupunta ka doon para mag mag-shopping, bumili ng souvenirs, Oo. o mamasyal, mag-picture-picture. Nakakahiya kasi lahat nagtatrabaho. No? Mm. Special pa kasi iyo pag nasa international stage ka. No, dito sa local speeches, pag nagkamali ka, headline ka sa Philippine Star, sa Philippine Daily Inquirer. Sa Oo. international stage, pag nagkamali ka, papahiya ka sa ASEAN, papahiya ka Yung sa ibang bansa. CNN, yung mga international news, I'm Uh, sure. yun. Naka-pressure. So, yung mga talking points, yung mga statements, bukod sa dinadraft naming speechwriters, dadaan Oo. pa yun sa ambassadors para i-check kung ano ba, may natatapakan ba tayo dito ng cultural sensibilities, meron ba tayong Okay. treaty, Okay, okay. nilalabag, meron bang protocol na hindi nasusunod. Tapos Mm. mga abogado, kasi baka mahabla tayo kung ano yung sabihin ni Pinoy. Pero si Pinoy, kagaya nung kwento ko nung nakita mo ko, sinasabi niya sa amin, ayokong magsalita ng malamya. Ayokong magsalita ng, ng, ng tungkol sa West Philippine Sea ng malanya, walang ngipin. No? I want a stronger statement. So pag nirevise yun, ang sakit sa ulo nun kasi i-revise ng speechwriter, titignan ng ambassadors, titignan ng diplomats, titignan ng mga lawyers. Ang Oo. daming proseso tinatawagan namin, ginigising namin mga half a world away. Pwede mo Grabe. tignan to. May binabiolate ba tayong treaty pag ganito yung wording natin? Approve ba sa inyo yung Oo. language? No? May Mm. ganun yung pakiramdam. Okay. Tapos, pag foreign trip, dalawa yung, at least two yung kasamang speechwriter ni Pinoy. Isang English writer para sa mga engagements niya doon, saka isang Filipino speechwriter na sulat ng arrival statement niya pagdating niya dito sa Pilipinas. Okay. Um, i-report ni Pinoy kung ano yung mga na-achieve niya doon sa
sa foreign trip. Mahirap sulatin yung speech na yun kasi kailangan mong pakinggan lahat ng na-achieve sa lahat ng meeting. Kailangan mong tanongin yung mga cabinet secretary, ano doon yung pwede nating i-announce, ano yung hindi pwedeng i-announce. Pagkatapos, kailangan mo siyang i-type habang nasa eroplano pa uwi. So, wala talagang time para mamasyal, para mabili ng souvenir. So, mahabang usapan yan with our relatives, no? Yung mga kamag-anak namin. Oh, pupunta ka pala sa abroad kasama si Pinoy. Pasalubong nga, bila mo ng ganito, ng keychain, ganyan. So, pinapaliwanag na, sorry, wala kaming time para. Walang time, oo. Magtatrabaho kami para sa inyo. Pagdating namin doon. Yun yung trabaho namin. Grabe. Very intense yung trabaho. Pero you were on the presidential plane, if I'm not mistaken. Every time nagpa-foreign trip kayo. PR001, oo. Kamusta yun? I've never been on that plane. I'm sure a lot of people have not. You're one of the few that have probably stepped foot on that plane. Kamusta yung experience? Masarap yung pagkain. Kung makakain mo kasi nagda-draft ng arrival statement eh. Okay. Nung nagsisimula pa lang ako, hindi ako makakain. So dadating akong gutom. Oo. Dating sa Pilipinas, gutom ako kasi the entire time nagta-type ako ng speech. Pero nung mas nasanay na sa drafting, dapat pinapa-take out mo na lang yung food. Nakana na ako. Tapos si Pinoy, pag sumasakay niya sa PR001, nire-request niya yung crispy dinuguan. Uy. Kasi isa yun sa mga favorite na dishes niya. Nakakatawa iyo kasi ang protocol, paglapag ng eroplano sa Pilipinas, dapat ang unang lalabas sa eroplano yung presidente ng Pilipinas. Yun yung protocol. Pero dahil may arrival statement, unang lumalabas kami, speech writers, tumatakbo kami papunta sa teleprompter para i-code yung arrival, Tapos, ang nakakatawa, di ba pag dumadating yung presidente, may mga honor guards, yung may hawak na espada. As bawal pala dumaan doon ang kahit sino lang. Pag nakaganon yung mga sword. So, mamadali ko, nung isang foreign trip, doon ako dumaan. Desperado na eh. I can imagine. Makarating nga agad doon sa teleprompter. Pinagalitan na ako ng protocol. So, yung pag-arrive ng plane, tapos 'di ba may rights 'yan for yung kasama ng mga sundalo. From the moment nag-stop yung plane to that point na magsi-speech na si Pinoy, ilang minutes 'yon? Ano lang? Mga 10 minutes, less than 10. Oo, 5 minutes lang yata yun eh. 5 minutes. So, kailangan talagang tumakbo and all that. Talaga kami papunta sa teleprompter kasi ilo-load pa namin tapos i-check pa namin for typos kung meron. Oo. Gaano katagal yung pag-load sa teleprompter? Mabilis lang naman once na i-load na. Okay. Tapos i-run through lang namin para ma-ensure na walang typo. Hindi naman siya Bluetooth, wireless. Ano siya, wired naman, so mas mabilis siya. Nasa USB. USB. Okay. Buti naman. Grabe, I can imagine the pressure there. Imagine. Galing kang ibang bansa tapos ganun yung arrival mo. But wow, that's really, thank you for sharing that story. I find it interesting. Sa history ng Pilipinas, ako pa lang yata yung normal citizen na nakatanggap ng honor guard na dahil Sir pala Sir Yol. Ayun, so I really appreciate the stories you've been telling about yung foreign trips. I really get intrigued by that, and I'm sure a lot are intrigued by that as well. Sa mga countries that you went to, yung Myanmar, Beijing, ano pa? Indonesia. Indonesia. Ano yung favorite mo sa tatlo? Ano ba? Parang magkakaibang experience bawat isa. Okay, pero tama. Iba yung styles doon eh. Nagustuhan ko yung visit sa Beijing kasi
ano eh, parang ang tapang dun eh. 'Di ba? Mm. Magtatalita ka tungkol sa West Philippine Sea sa Beijing. Oo. Oo Yun, nga eh. intensyon. Tapos ano, ang dala naming mga laptop doon, ano, never pang nag-connect sa internet. Mm. Hindi namin kinonect sa internet nung nandun kami sa hotel. So parang inaalagaan talaga namin yung security para walang nakakaalam ng interventions ni Pinoy hanggat hindi niya pa binabasa. So mga ganong klaseng pag-iingat. Feeling ano ako, agent. Alam mo yun? Para Habang, secret mission, uh, parang yan yung uh, vibe. Parang si uh, James Bond. may ganong vibe eh. Solid nun ah. That must have been a really fun experience. To be part of that history in during a very important and critical foreign trip. Um okay, move on naman tayo dun sa mga lighter side ni Pinoy. Kinuwento mo yung pizza dun sa dun sa Tuesday event. Pwede mo ulit din para sa audience natin. Ah, tawag dito, nung sa ASEAN 2014 niya tayo, ASEAN Oo. Summit, ang gusto ni Pinoy, mag, mag-present ng strong na statement tungkol sa West Philippine Sea. Okay? Okay. Kaya lang, dun sa mga ganong klase ng summit, agreed upon na kung ano yung sasabihin ng mga world leaders. Nag-usap na yung Okay. abogado, nag-usap na yung mga diplomats. Okay. Tapos si Pinoy, nag-break ng protocol. Sabi niya, masyadong malala yung statement natin, palitan ninyo. So sabi Okay. ni Secretary Albert Del Rosario, sige sir, kami bahala dito. Okay. Bibilihan ko na lang ng pizza yung team, tapos i-revise namin. Si Secretary Albert, bumili lang ng, sabi nung isang speechwriter, 2 box pala, hindi isang box lang. 2 box yung binili niyang pizza. Tapos ako, ang dami nating i-revise na interventions. Bakit 2 box lang ng pizza? Seryoso ba to? Yung mga tao sa paligid ko nagtatrabaho na. Tumatawag na sila sa mga diplomat, nire-review na nila yung mga documents, nagsimula na sila mag-type. Ganito ka-intense yung mga tao. Oo. So, parang nahiya ako na nagrereklamo ako, pero ganito pala yung trabaho pag nandito ka sa international scene. So, sige, kung ganun yung kailangan gawing trabaho, ganun yung kailangan gawin. Mm. All-nighter yun. Oo. Nirevise namin yung mga interventions. Pero nung nakita naman ni Pinoy, kinaumagahan, natuwa na siya. Nagustuhan niya na yung mga interventions. Bumawi na lang kami sa breakfast buffet. Gutom na gutom kami nung gabi. Grabe. Yung effort that you put in pag may mga emergency, mga Kasi all-nighter. sabi ko nga kanina pag magpapalit ka ng statement, ang daming kailangan i-check eh. I-check yun Oo. ng mga diplomat, i-check yun ng mga abogado. So, Mm. wala talagang tulungan nung pinarevise ni Pinoy. Oo. And I'm sure very very demanding siya as a boss. Taas ng standards, I'm sure. Oo. Ano So, yung ay sorry, go lang, sir. hindi, tapos may hiya ka eh. Kasi siya rin eh. Demanding din siya sa sarili niya eh. Ah. In what way, sir? Minam, Ano yung sa foreign trip, na Oo. bawat oras maximize. Okay. Nakadetalye kung sinong kakausapin. Ah. Walang time para mamasyal. O kung may time para mamasyal, Oo. kailangan tapusin muna lahat ng trabaho. Usually si Pinoy, ang ginagawa niya, tumitingin sa mga record shops kasi mahilig sa music si Pinoy, di ba? So yun yung Mm. time para makapagpasyal din kami kung ano. Pero kailangan gawin muna namin yung trabaho. Oo. What is
What do you think does history get wrong about Pinoy? Yung sinabi ko kanina, yung iniisip ng mga tao na wala siyang pakialam. Mali yun. Kasi apektado siya ng mga nangyayari sa mga Pilipino. Mabigat para sa kanya kapag nakikita niya yung mga trahedya, kapag nakikita niyang may nagugutom or nagiging mangmang dahil nagkulang yung serbisyo ng gobyerno. Oo. Dahil trinol siya ng trinol, nagmukha siyang walang pakialam kahit na dinadamdam niya ng mabigat yung mga pinagdadaan ng mga Pilipino. Hindi rin nakatulong kasi na halimbawa binigyan niya kami ng instruction na huwag kayong magkukwento tungkol sa akin hanggat buhay pa ako. Sinabi niya yun sa akin na balang araw, itong mga pinagdaanan natin, ikikwento niyo to. Pero pagpatay na, huwag niyo muna ikikwento habang buhay pa. Pagpatay na ako, sabihin niyo kung anong gusto niyo sabihin. Pero ngayon, huwag muna kayong magsasalita. So, ganun sabihin ng presidente, di ba? Hindi niya pinalagay yung mukha niya sa mga tarpaulin. Oo. Project, yung ibang politiko, ang laki ng mukha eh. Mas malaki yung mukha niya kaysa dun sa project description eh. Siya, wala. Kahit pa nagbabiyahe siya, walang announcement eh. Walang wang-wang, di ba? Oo. Ano yun? Security nightmare yun. Kasi isa sa mga dahilan kung bakit may wang-wang para dire-diretso yung biyahe ng presidente at ma-minimize yung exposure sa assassination attempt, sa kahit anong danger. Pero sabi niya, susunod tayo sa traffic rules. Pag red light, titigil tayo. So, tumitigil nga pag red light, naglalabasan yung TSG para magbantay. Tapos saka kami under ulit kapag green light. Tapos walang wang-wang na ginamit si Pino. Tapos ayun, i-edit lang yung picture niya sa internet, i-splice yung mga sinabi niya, kukuha ng mga soundbites na tatanggalin out of context, tapos ipipaint siya as something na lacking empathy. Masakit yun, nakaka-buisit yun, lalong-lalo na kapag nakita mo siya in action. Kasi alam mong minahal talaga niya yung mga Pilipino. It was really his, I'd say yung mga guiding principles niya are yung simplicity, living with integrity, and I really see yung heart of service niya. Yung tipong he feels responsible doon sa taong bayan that voted for him, that gave him the mandate to serve. I think that's admirable, and it's not a lot. It's not very common you hear from elected officials na may ganung level of humility and level of yung call for responsibility from the people. Hey there, thanks for watching the highlights of the Hey EO podcast. If you enjoyed, why don't you like this video and subscribe to my channel? You may also watch the full episode by clicking the clip in the middle.